Good morning guys. Turuan ko kayo o bigyan ko kayo ng tips paano magluto or paano yung ginagawa kong pagluto sa papaya. So ayan po, nagbalat ako ng papaya. Then akin na pong in-slice ito ng ganito. Then ang ginagawa ko, pinapakuluan ko siya. Kita nyo. So gagata tayo ng papaya pero hindi gata ang unang inilagay ko. Kasi ang aking style ng paggagata, papakuluan ko muna ito ng mga 5 minuto. At pagka malambot na, at sa tingin ko yung malambot na yung papaya, hindi naman sobrang lambot, yung medyo malambot ng kunti, ay akin po yung sabaw nito ay aking itatapon. Then babanlawan ko na isang banlaw. Din saka ko ilalagay yung gata na aking inahihanda na yan ilalagay ko yan. So luto na yung papaya. So ang mangyayari, yung gata hindi masyadong sunog o hindi masyadong luto. So kumbaga siya ay, yung gata niya ay tamang-tama lang pagkaluto, no? So yun yung tinatawag na parang pure na gata. So ganun ako maggata. Kaya sabi ng aking asawa, na aking misis, ay talagang masarap yung pagkakadali. So yun lang po, para at least ay napakuluan na, tapos isang hugas, then final yung gata, then ang manglalabas po noon ay pure na halos maganda yung pagkakagata. Hindi siya masyadong lutong-lutong gata, kundi para bagang fresh, pure na medyo may pagka sabihin natin hilaw ng kunti, pero maganda yung pagkakagata niya. Hindi yung parang sobrang pinakuluan yung gata. Kumbaga namatay na rin yung mga pinaka protein doon, o pinaka sabihin natin natural nung gata. So yun lang aking share. Ganyan ako maggata. So mamaya, pagka sa tingin ko malambot na itong papaya, ay akin nang itatapon yung sabaw nito, hugasan ng isang hugas, then lagay ang gata. God bless everyone. Ayan, natapon na natin yung pinagkuluan, yung unang sabaw. At ang isusunod natin ay gata na. So malambot na yung papaya. So ilalagay ko na itong gata. So ito mamaya, i-update ko kayo mamaya. Ayan guys, nalagay na natin yung mushroom, yung gata, tsaka tamang asin. So iyan, kumukulo na ng konti. So pagka ito ay kumulo na ng tamang kulo, pwede nang patayin yung apoy, kasi luto na kasi yung papaya. So ibig sabihin yung gata hindi sadong sunog or hindi sadong napakuluan. Ibig sabihin yung tamang kulo lang para tamang luto. So yan luto na kasi siya. Kaya yung pagkakagata niya ay talagang sabihin natin fresh, no? Fresh na fresh pa yung gata. Kaya ito yung masarap pagka naggata. Kahit nga sa isda, sa puso ng saging, sa labong, sa mga gagataan, ganun lang. Ginagawa ko, pakuluan, at pagka half cook na medyo tamang lambot, ay lagay na yung gata. Saka pala ilalagay yung gata. So parang ganito lang. Sarap yan, mga kaibigan. So dahil meron tayong mushroom na siyang ating hinahalo sa anumang lutuin, saka nilagay natin ito ng tamang asin para tama yung timpla. Lamig ayo ba? So aking masasabi, masarap ang lutong bahay. Pagka nagluluto ay tayo rin sa bahay lang, ay safe pa, kasi control mo ba yung paano timplahin, at alam mo kung paano lutuin dahil ikaw ang nagluto. Although okay naman yung sa labas na bibili, ang problema nga lang, emergency yun. Pagka hindi ka nakapagluto at gutom na, yun, emergency na, kakain ka lang talaga sa labas. Kaso lang, hindi mo nga alam kung paano yun pinroseso, kung paano niluto nung nagluto. Kasi hindi mo alam dahil hindi naman ikaw nagluto. Paano ba mga nilagay, bakit masarap, hindi natin alam.
Pero kung ikaw ang magluluto sa sarili mong bahay, yun ang pinaka the best. Kasi alam mo, control mo kung ano mga ilalagay na recados, kung paano ba yung tamang asin lang, kung wala bang nahalo dyan na mantikang baboy, or kung ano pa man na hindi maganda sa kalusugan, ay control mo kasi. Luto na kasi yung papaya, guys. Kaya hindi ko papakalutuin yung gata. Gusto ko kasi fresh. So although kumulo naman pero hindi masyadong sunog or lutong-luto yung gata kasi ito yung masarap. Yung parang kung sa itlog bugay malasado, no? So pakuluan lang natin ng konti pa yung gata para luto ng konti na hindi yung masyadong hindi masyadong napakapakuluan. Ayaw ko nung ganun. Gusto ko yung naluto na lang konti yung gata, fights na, kainan na. So ayan, tingin ko ay okay na. Kaya mamaya-maya patayin na natin to at ready to eat na ng aking anak at ng aking pag-uwi ng aking misis mamaya galing sa school. Kasi pang umaga siya. So God bless everyone, take care sa buong araw na ito, and advance happy midweek.